Yan! Hello guys! Ito na naman tayo sa another Filipino PPC Masters success story. And for tonight, we have our guest, John, who is from batch. Anong batch mo, John? Batch 41, coach. Yan, batch 41, bagong-bago, babing baby. And of course, we have ang pogi para sa mata ko, si Coach Marcos. Hello, Ayan. hello. Bigay na natin ng Good. spotlight sa inyong dalawa. So, take it and go. Yan. Okay, so John, thank you for giving us the opportunity to hear your story. Paano ka nag-umpisa? Saan ka Saan ka nag-start? Paano mo na-encounter si Filipino PPC Masters and so on. Wala ako masyadong background sa'yo kasi nga batch 41 ka eh. So bagong-bago. So technically, yung ating relationship as coach and student is not yet that long, no, yung tenure natin. So try to stay calm during the interview. Wala namang dito. But eto itatanong ko sa iyo, let's start with the introductions first. Sino nga ba si John Villanueva? Okay. So, unang-una, coach, taga Bacolod ako. So, yung background ko talaga is I came from an engineering background. So, nagtrabaho ako sa Cebu nung mga more than 5 years as an engineer. And then after for many years of working as an engineer, naisipan ko na parang wala akong ipon, medyo maliit maliit lang yung sahod. And then I decided to go abroad. Um, 2015, nag-abroad ako, pumunta ako ng Cayman Islands. Tapos nung nandun ako sa Cayman Islands, hindi ako engineer din yung tinatrabaho ko doon. Iba't iba yung trabaho ko doon, naging warehouse, nasa warehouse ako. Tapos nung tumagal ako sa warehouse, nag-shift ako sa pagiging graphic designer doon sa Cayman Islands. Okay. So, So, yun, ano? Okay. Sige, go. kasi masyadong maliit lang yung Cayman Islands, so walang mga parang engineering courses doon. So, I need to be flexible. So, after mga ilang years din ng pag-abroad ko sa Cayman, around 2019, nag-decide ako na kami ng wife ko na magpakasal. So, umuwi ako around 2019. So, nung 2019 na yon, that time, meron pang band yung asawa ko sa isang engineering firm din. So, hindi pa siya makakaalis doon sa company niya. So, nung time na yon, we decided na hindi na muna ako babalik sa Cayman Islands. Mhm. So, bumalik ako sa pagiging engineer doon sa Cebu. So, nagtrabaho ako sa research and development sa isang engineering firm. So, yung firm na yon is it's a UK based, pero meron silang office dito sa sa Cebu. And then after a year, nagka-pandemic. So, yun yung parang naging sa buhay ko, nagka-pandemic. And then nung time na yon, yung office namin nag-switch sa work from home. Okay. So, yung kaming dalawa ng wife ko nag-work from home. So, doon lang kami sa bahay doon. So, sa period ng pagiging work from home doon, coach, sa pandemic, nabuntis yung asawa ko. So, buti na lang work from home. Oo, alam natin yan. Magsama kayo lagi sa bahay eh. So, 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 nanganak siya, pandemic pa rin. And then, we decided na bumalik na lang sa Bacolod kasi work from home naman, kasi may anak na kami. And then, patapos ng pandemic, yung office namin
nag-decide na mag-back to office na. Okay. And that time, yung band ng asawa ko is tapos na rin. Pero kapag kasi may anak ka na, parang nag-switch yung mindset mo eh. Oo. Kung bakit kami sa Cebu, walang mag-aalaga sa anak namin. So, nag-decide ako na mag-resign doon sa tinatabawan ko, pati yung asawa ko. Yung asawa ko, nagtrabaho na dito sa Bacolod. Ako, bumalik ulit sa Cayman Islands by 2021. And then, hanggang 2024, coach. Mm. So, bumalik ako sa Cayman Islands hanggang 2024. So, in that period, coach, parang meron akong mga iniisip na hanggang kailan ba na ganito yung buhay na malayo sa pamilya. Nung pumunta ako ng Cayman Islands, 8 months pa lang yung anak ko. So, nakikita ko lang siya sa screen. So, madami akong mga realization. So, that time, naghahanap-hanap ako ng mga online Mhm. mga pagkakitaan, mga online business. So, nung time na yon nakahanap ako ng parang digital marketing coach. Alam mo yun, mga Oo, affiliate oo. na mag-affiliate ka na mag-promote ka ng mga courses. So, that time, nang parang kumikita naman ako sa inang part-time ko lang side hustle. So, nung time na yun na parang kumikita na ako, sabi ko parang okay to. Parang pwede ko tong ma-full-time. So, sabi ko, mga 2024 yun, coach, mga mid-2024, sabi ko, uwi na lang muna ako sa Pilipinas at i-focus ko tong parang online business. Mm. So, umuwi ako, mga October ata yung 2024. Kaso, parang hindi siya naging successful, coach, yung digital marketing kasi kailangan mo talagang i-market yung course eh. Tapos parang Yeah. high ticket course yata. So, kailangan mo talagang gumawa ng video araw-araw tapos i-market mo siya sa mga American or foreign customers. So, you need to speak English. So, parang Mm. nag-burnout ako tapos merong nang months na hindi ako kumikita, parang wala nang kita. Parang minsan na lang ako gumagawa ng mga marketing videos. So, nung nasa Pilipinas na ako, naghanap ulit ako ng mga pagkakitaan online. Oo. Uh, na na-try ko rin yung TikTok Shop affiliate dati. Oh, okay. Oo, so parang kumita rin ako pero hindi masyadong kalakihan. Hanggang sa nakita ko yung about sa PPC at mga around July ata yun, yung 2025. So, nakita ko yun sa Facebook lang, coach. So, na-intriga ako. Mm. So, search ko siya sa internet, mga ganon. So, nagustuhan ko siya kasi parang inline sa akin as an engineer. So, parang data-driven siya. So, nagre-research ako. Tapos, wala pa akong course, coach, na nakumpleto ko na yung mga certification doon Oo. sa nakuha ko na yon. So, mga August pa lang yon. Tapos, nakita ko sa Facebook yung advertisement ata ni Coach Telly about sa ASBA. Sabi ko, wala, ito ata yung, kasi pag self-study ka lang, parang feeling mo, kulang ka talaga eh. Mhm. Pero sa utak ko, akala ko, pang PPC yon yung ASBA. So, akala Oo. ko, yung gusto ko talaga yung PPC. So, akala ko, nag-attend ako ng webinar, tapos akala ko, ito na yung PPC. So, nag-enroll ako as elite around August. Tapos, natapos yun ng mga October. Sabi ko, doon sa ASBA, doon ko na nakita yung mga FPPCM sa Mhm. mga webinar. Doon ko na nakita na meron talagang course na specific talaga sa PPC. So, nung nag-graduate ako sa ASBA around October, nag-harap ako ng mga job online pero wala akong nakita. Tapos, nung November, nagkabagyo dito, yung bagyong Tino. Oh, yeah, yeah, yeah. Oo. So, isang buwan kaming walang internet, tapos mga 2 weeks siguro walang ilaw. So, hindi talaga ako nakapag-apply.
hindi ako nakahajabanting. So sabi ko, hintayin ko na lang bumalik yung internet at saka ipupurso ko na lang talaga tong PPC. So Mhm. nag-inom ako sa FPPCM mga December na, mga December 5 siguro. Tapos tinapos ko yung course coach ng mga 2 weeks lang. Oh, After 2 weeks, wow. yes. Kasi wala akong trabaho eh. Tapos, Sabagay, maraming time. Tama. maraming 2 weeks pa lang, inubos ko na yung video doon sa course. So, after 2 weeks coach, nagjabanting na agad ako. Lahat ng sa LinkedIn, sa Online Jobs PH, sa Upwork. Kaso yung Upwork may ano eh, may limit yung connects eh. So, more Right. on online jobs.ph ako. So, marami akong mga pinasahan na resume. Nag-i-interview naman sa akin, mga more than 5 siguro. So, may mga rejections, pero sa awa ng Diyos, around February, nakahanap ako ng client. And then, nito lang, yung mga nag-interview dati sa akin, binalikan niya ako, tapos hinire ako ulit. Hinire ako, so dalawa na yung client ko. So, magsa-start ako this Monday. Uy, very good, very good, very good. 19. So, Congratulations sa'yo dyan, ano? I mean, thank you, thank you. hindi naging madali, no? Para sa mga viewers natin, if you listen to John's story, hindi naging madali yung transition niya. Like, engineer ka, tapos, matanong ko lang, anong field ng engineering ito? Sa, Civil, industrial, sa ECE, Electronics and ECE, Communication. Electronics and Communications Engineering. Okay. Kasi narinig ko kanina parang may research and development. So I was thinking it's more electronic, no? So So, tama. yung correct, ECE. coach, ano yun, applicable yung electronics kasi mga electronics yun doon eh. Mm, So, mm. mga ano yung ano namin doon, mga laser equipment yung mga dinidesign. Right. So one of the things na napansin ko is nagpabalik-balik ka abroad, no? Sa Cayman Islands. Tapos Yes. na-realize mo yung hirap ng pagkita ng pera ng malayo sa pamilya. Uh, is that your primary reason kung bakit nag-decide ka talaga na bumalik na at magstay or maghanap ng opportunity dito sa Pilipinas for good? I'm assuming medyo maganda naman siguro yung kitaan dun sa Cayman Islands kasi bumalik ka eh. Yes, maganda talaga coach kasi malaki yung ano doon eh, palitan. Mm-mm. So, kaso lang, parang na-burn out din ako. Tapos, siyempre, gusto ko ring, kasi sa Cayman Islands kasi hindi yun parang pareho sa ibang bansa na pwede mong madala yung pamilya mo agad-agad. Kasi may Ah, mga bracket, meron kasing bracketing yun eh. right. Parang kung dapat madala mo yung pamilya mo pag ganito yung kataas yung sahod mo. So, hindi Mm-mm. umaabot yung sahod ko sa bracket na yun. So, parang yung choices ko na parang ano ba, ipagpapatuloy ko ba dito yung Cayman Islands, lalaki yung anak ko na wala ko sa tabi niya, parang ganun. Realization na ano ko, Tama. pang Yep, yep. Okay, so marami siguro sa mga magiging viewers natin dito is yung nagsusumikap abroad and so on para kumita ng malaki. But like John, nagbakasakali siya and then he found an opportunity or a particular niche or a skill set that can offer yung potential earnings na kaya mong kitain abroad na nandito ka sa Pilipinas. And kinagandahan nun, work from home. that's true. So, That's true. nakaka-stay ka with your family while you are earning. So, you can enjoy working at the comfort of your own home, be with your loved ones ng 24/7 nang hindi mo kinakailangan mag-report sa opisina or something. So, yun ang Yes. isa sa mga kagandahan ng ganitong type ng industry. So, Oo. John, binanggit mo kanina na nag-try ka kagad maghanap ng client. After 2 weeks na tinapos mo yung Filipino PPC Masters, meron ka bang mga particular challenges na na-encounter habang naghahanap ka ng client? Or is it more on yung ano lang talaga, yung mga rejections lang sa umpisa dahil wala silang
track record na makita from you dahil bago ka sa field? I think yes, coach, yun one of the main reason yun yung wala ka pang experience. Pero yung challenges din, coach, na parang marami silang requirements na ganitong skills, tapos sa interview minsan hindi mo masagot yung mga tanong nila kasi nga hindi ka pa talaga ganun ka knowledgeable at experience sa mga sa ganitong field. Pero kasi ako pagkatapos ng interview na binabalikan ko yung mga question na hindi ko nasagot sinesearch ko Mm. sa ChatGPT, ganun. Inaaral ko, tapos apply lang ako ng apply, tapos mga more than 5 na siguro na ina-applyan ko. Marami na akong alam na mga possible questions. Yun, hanggang nasanay ako sa mga question nila. Very good. Hanggang So, i-highlight ko lang yun, no? John, if you're gonna give me a little bit of time, i-highlight ko lang yung binanggit mo. So, sa mga interviews, merong mga tanong na hindi nasasagot si John para sa ating mga listeners. And then, anong ginagawa ni John pag nakaka-encounter siya ng ganong type ng questions? Ang sagot niya sa atin, mga viewers natin, inaaral niya. Nire-research niya kung paano masasagot ng maayos yung ganong klase ng tanong. At obviously, hindi pare-parehas lahat ng tao. And some people, pag na-reject sila sa interview, sumasama ang loob, bumibigat yung pakiramdam, nawawalan ng gana. Pero yun kasi formula yun for disaster eh. Kapag Kaya, ganun ang naramdaman mo pagkatapos ng interview tapos hindi ka natanggap tapos madidepress ka, tapos oo. kunyari lungkot-lungkutan ka and so on. Hindi productive yung ganung type ng mindset. Yes, Uh, I think nakatulong din sa akin yung nung mga digital marketing courses kasi may mga mindset din sila na mga tinuturo mm, na never quit, tapos yun mga mindset coach pa. Kaya nakatulong din sa akin yung pag-apply sa kasi for the longest time hindi na ako nagkaganito na ini-interview talaga by the HR, no? So kasi sa sa Cayman Islands, parang hindi masyado pag nag-a-apply ka sa kanila, titingnan lang nila sa iyo yung experience mo, mhm. nagtatrabaho ka naman ng ganito, i-hire ka na. Pero wala talaga yung mga question na pang HR talaga na high level. So, Oh, ngayon okay. balik na ganito yung mga questions nila. Kaya inaral ko yung mga possible questions. Very nice. Very good. And thank you for sharing yung ganitong experience. Makakatulong yan sa natin, sa mga viewers natin na if you fail at one point during a potential career change, hindi ibig sabihin nun, doon na nagtatapos yun. I mean, it's just the start, di ba? Kumbaga, kailangan mo magpursige. And then, take every opportunity as a learning experience. Tumatanong kita dyan, kasi yung Filipino PPC Masters na course, yung course namin, originally, uh, dapat tatapusin mo to in a span of 4 weeks. Kaso ikaw So, ginawa mong parang Netflix and chill, no? okay. Teleserye. So 2 weeks lang tinapos mo. So, So I guess ginawa ko my question for ano, you, I guess my question for you, John, is like, was it able to give you confidence na pumasok sa mga interview na maalam ka na sa skill set, or rather meron ka ng solid foundation sa particular skill set na to? Dahil 2 weeks mo siyang tinapos, I'm assuming, mabilis ka talaga, nag-breeze through ka talaga sa mga modules natin. So yun ang inaano ko. Ang gusto kong marinig from you is, were you actually able to feel confident coming into a potential interview? yes, coach. Nakatulong din, coach, kasi marami akong natutunan sa course. Nag-boost din yung confidence ko. At lakasan lang talaga ng loob, coach. Kahit may mga job post na kailangan ng mga experience, mga like Mm-mm. 2 to 3 years experience, in-applyan ko pa rin, coach. Parang yung client ko nga, yung direct client na to, yung requirement niya dun sa ano niya, 5 years experience eh. Oh wow, tapos ikaw nakuha ka niya. Nakuha niya ako. Kasi
ano ko na eh, naaral ko na yung mga possible questions eh. Kaya, Very good. yun yung I mean, it just goes to show, di ba? For our viewers out there, it just goes to show na hindi porket merong certain requirement na hinahanap dun sa job posting online, kailangan mag-adhere dun sa requirements na yun. If John was able to land this client na tipong bago siya sa field, tapos yung hinahanap ng client sa kanyang job posting is like 5 years of experience, ibig sabihin, nasa ano yun, nasa conversation skills nyo na yun kung paano nyo ita-translate yung napag-aralan ninyo from your course into a certain value that your potential client will find in you and then hire you for, di ba? So, malaking tulong yung meron kang mentor, malaking tulong yung meron kang foundations, malaking tulong yung meron kang self-confidence na pumasok sa ganong level ng sa ganong level ng job application. So, habang inaaral mo yung course, John, matanong ko lang, meron bang mga aspect sa loob ng course na nahirapan kang i-grasp, like mga konsepto ng PPC na nahirapan kang i-grasp? I think yung coach, yung bulk file siguro coach kasi na parang sa akin po na parang parang maraming gagawin eh. So, Right. yung ginawa ko rin, hindi lang sa course ng FPPC, tingin-tingin din ako ng mga YouTube videos about sa bulk files kasi meron din ako na-applyan na requirement yung mga bulk files na skills. So, wow. Din ako, lahat ng mga PPC related na YouTube videos, pinapanood ko yun. So, talagang hindi lang dapat sa course, dapat mayroon ka ring self-study. Right. So, in addition to studying Filipino PPC Masters, John also took the time to do some personal or private research in his own time outside the Filipino PPC Masters. Pag meron siyang mga hindi naintindihan na konsepto. So, para sa mga viewers natin, yung bulk file na sinasabi ni John, just to give you a bit of background, isa po itong parang the best way I can describe this is like it's your operations spreadsheet kung saan pwede kang magbigay ng commands to create a campaign, edit bids, change something, add negative targeting dun sa loob ng bulk file. And then pag in-upload mo siya, any and all changes that you made to the bulk file will take effect immediately pag natapos yung upload. So yung bulk operations sheet na to, this is just like your tool provided by Amazon for you to be able to make mass actions or mass changes sa isang account nang hindi ka na masyadong nagsispend ng oras. So talaga spreadsheet lang to. So data manipulation lang din ang kailangan mo and you need to know or understand the basic operations on how to manipulate the bulk file. But anyway, masyado ng technical yun para sa mga viewers natin na walang idea. But ang gusto ko lang din itanong or follow-up question regarding this one. Meron ka bang aspect ng PPC na na-enjoy mo, maintindihan or nung na-encounter mo, na-enjoy mo talaga siya? Or natuwa ka na may ganong aspect? Yes, yung pag mga data coach, mga pag-analyze ng mga data, mga metrics, kasi coming from an engineering background, ko na yun, mga parang titingnan mo yung mga data, bakit for example, bakit nagka-decrease yung sales? Ano yung mga metrics na titingnan mo? Bakit nagkaganito? Yun yung mga na-enjoy ko, coach. Parang gumagana talaga yung utak mo. Yes. Totoo naman yan. So para sa mga viewers natin, kung familiar kayo sa saying na the numbers don't lie, applicable dito yun sa PPC or Amazon PPC kasi majority ng trabaho or ng skill set is data analytics. And yung large part ng data analytics na to is pag-decipher ng kwento ng numero. Ika nga. So the numbers will tell you a story. It's up to you on how you will
uh, interpret the story, and then strategize, and then work on implementing said strategy to get your favored outcome. So yun yung majority ng trabaho natin. In a nutshell, that's what PPC is. Pero syempre, sa loob ng nutshell na yun, napakarami pang napakarami pang technicalities dyan. So, kung kayo yung tipo ng ganitong type ng tao na nai-enjoy yung data analytics, research, siguro fit para sa inyo tong industry na to. Granted, matanong kita, John, no? Madali ba yung PPC or mahirap? Para sa akin, hindi naman siya masyadong mahirap talaga, coach. Kayang-kaya talaga ng lahat ng tao. Sa palagay ko, pag gusto mo talagang aralin, kakayanin mo eh. So, para sa akin, coach, hindi siya mahirap kung porsigido ka na aralin. I mean, malalim yung binitawan na salita ni John, ano? Kung gusto mo talaga, may paraan, no? Gagawa ka ng paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan, right? So, para sa mga viewers natin na interested pero hindi sure kung ano talaga yung papasukin nila, I mean, kaka-explain ko lang kanina kung ano yung bulk ng trabaho natin dito as a PPC manager: research, data analytics, strategy, implementation of said strategy, and working towards a common goal with the client. So yun yung natin, yun yung core ng trabaho. All right, John, so thank you very much for sharing insights as well. Dalawang client, right? Dalawa, coach. Yun yung challenge ngayon. Parang Oo. di ko So alam itong yung itatanong ko ngayon sa iyo, no? Kamusta naman ang oras mo sa isang araw? Dalawang client. Yan, ano yan? Overlap or or magkasunuran? Yung isa, coach, kasi nagsisimula nung na 9 a.m. Philippine time hanggang 5 p.m. So, yung isa naman, 7 hours ahead tayo dito eh. So, pwede Yeah. akong mag-start ng 6 p.m. sa isang client. So, hindi siya nag-overlap. So, Okay. kaya So, ano yun? Full-time positions ito, no? yes, coach, full-time. So, technically, 16 hours. Yes, coach, 16 hours. Okay ka pa naman, ano? May time ka pa para sa sarili. Actually, yung direct client ko nga, parang flexible naman siya kasi walang time tracker yung unang client eh. So, Okay, so flexi. All wala right, siyang, right. wala Yung siyang pangalawa? agency yung pangalawa. So, malalaman ko pa bukas, coach, kung ano yung Kung ano sistema yung nila setup. kasi pick off ako tomorrow eh. So, Nice. parang i-orient nila ako. Sa Okay. Monday pala, coach, Monday. Yeah, Monday. So, flexible, no? Ibig sabihin, walang time tracker. You can work anytime you want. You are in full control of the hours as long as you are providing results. So, marami rin kasi ang non-believers pagdating sa aspeto na to. Na, boladas lang yan. Hindi naman totoo yung flexible hours. Totoo po yung flexible hours dito sa industry natin, ano? And maybe not just Amazon PPC, but from the whole work from home setup, meron po talagang mga clients na nag-offer ng flexible working hours kasi mas importante sa kanila na mag-produce ka ng resulta. At major consideration nila kasi is yung time zone difference, 'di ba? Ayaw naman nila na i-subject yung mga contractors nila or mga virtual assistants nila to adhere to their schedule. Kasi one thing that they do understand is sometimes hindi nga naman komportable para dun sa kanilang contractor yung regular operating hours nila. Kaya nag-o-offer sila ng flexible working hours. Yung flexible working hours na to, medyo close to temptation ito kasi syempre kontrolado mo yung buong oras mo. So most of the time, sabihin natin, trabaho ka 2 hours, tas break ka for another hour or balikan mo ulit siya. So you can Tulog na muna. manage it, no? Tulog muna, tapos balik ulit pagising, trabaho na naman, another 2 hours, kain, tapos pahinga ulit, tapos another 2 hours, and so on hanggang mabuo mo yung isang shift mo.
So nasa sayo na yan kung paano mo i-manage yung oras mo sa loob ng isang araw if you have a flexible work schedule. So, right. Thank you as well for sharing, no? So, hindi pa natin alam kung ano setup ng pangalawang client mo, pero I'm hoping flexible din siya para mas madali para sa'yo na i-manage yung Para isang araw mo. So, John, I want to ask you as well. I hope you don't mind, no? So, nung nagtatrabaho ka abroad as an engineer, ano yung range ng income na pumapasok sa noon? You actually, don't coach, need yung, to you don't need to be accurate with ah, the figures, no? So range lang. Was it in the 6 digits range or actually, uh coach, yung sa abroad ko, coach, hindi ako engineer doon. So, bali, all right, right. Yung ano mo pala graphic doon. designer ako. Graphic designer ako doon. Mm. So, sa ano din sa mga sign making industry, coach. So, umaabot din ng 6 figure talaga. Okay, Pag so i-convert mo sa peso. oo. Okay. With your current endeavor right now, kasi I did see na nagme-message ka kay Coach Dean and you did mention na konti na lang nandun ka na sa level na yun, no? So, Yes. um, very proud ako malaman na nandito ka na sa Pilipinas tapos yung current job mo ngayon, 2 clients, allowed you to be able to hit as close to what you were earning before. Siguro pagka nagkaroon ka pa ng experience dito sa field na to, you can negotiate for a rate increase with your current clients, no? Hindi naman malabo mangyari yun lalo na pag nagustuhan nila yung performance mo and nagbigay ka talaga ng value sa kanila. Money normally follows when there's value. Sabi nga So, nila, nag-i-increase talaga sila ng sahod pag gustuhan nila. Tapos, pag yung load mo, coach, pag dumadami yung accounts na hinahandle mo, lumalaki din yung rate na binibigay nila. nice. Nice. Very good. Very good. So, hindi talaga malabo na konting kembot na lang. Yes, coach. Okay Oo, lang. konting kembot na lang malapit na. All right. So, thank you very much for letting us know. And para sa mga viewers natin, dating kumikita ng 6 figures si John, nag-transition here sa Pilipinas and then konti na lang. Take note ha, bago siya sa field, batch 41 po siya. And kailan lang kami nag-launch ng batch 41? Like a quarter ago. Mga 3 months ago lang yung nilaunch namin ng batch 41 pero nandito na siya ngayon. So talaga, kung susumahin, masigasig talaga to si John. So, Kasi kailangan ng time. in that short amount of time, he was able to land 2 clients and get to as close to an income level na kinikita niya nung nasa abroad pa siya working as a graphics designer and whatever else gig na meron siya doon. So, nung engineer ka dito sa Pilipinas, bro, matanong ko lang. Kasi merong notion kasi na malalaki ang kinikita ng mga engineer. No? Scam yan, coach. Scam. Scam, Scam yung malaking sahod. Scam yan. scam ba yun? Depende siguro, no? Pagka nakahanap ka ng maganda-gandang firm or ano. Depende sa firm, coach. Pero, at sa, sa tagal mo sa company. So, Tenure. siguro, Okay. nasa around 20 to 30 lang. So hindi talaga siya ganun ka, talaga siya ganun ka kalaki. Malaki. Pero I guess, kasi electrical engineering din ako pero nandito ako sa PPC. Oo. Oo. But anyway, Malaki talaga yan. I mean, I'm happy with the decision I made. Wala namang problema doon. But anyway, thank you for sharing, no? So, another question that I have for you. Syempre, hindi naging madali yung naging journey mo. There were challenges, but here you are now, starting to thrive, stretching your wings, rather flexing your wings. and then just waiting to fly, di ba? So, ang itatanong ko ngayon sa iyo is that, do you have any advice para sa mga mga viewers natin na yun nga, interested sila kasi matagal na nilang nakita online
or na-research or narinig somewhere or from someone na merong ganitong type ng industry and then it has the ability to bring in a lot of money, anong magiging advice mo para sa kanila na interested pero hindi alam kung paano magsisimula? Advice ko sa kanila, coach, kung talagang, let's say, naghahanap sila ng mas better opportunity to earn money online at undecided sila, I think sabi ko, just jump in and malalaman mo kasi yan kung nandun ka na eh. Tapos kung gusto mo talaga na magka-earn ng ganitong opportunity na kumikita ng malaki na nasa bahay lang, then I think this opportunity is really for you. Kung gusto mo na nagtatrabaho ka while yung anak mo or nasa ano ka lang, kasama mo yung pamilya mo, yeah, this is for you. Yan, thank you very much. Ako hindi ko pagsisisihan yung transition dito kasi nakikita ko lumalaki yung dalawang anak ko eh. Kasama ko sila eh. Kahit ginugulo nila ako sa gitna ng trabaho. I mean, that's something that I would choose to have or experience every day, no? So sa akin, ano yun, sa akin, kumbaga, blessing yun na nakikita ko silang lumalaki habang nakakapag-provide ako para sa mga pangangailangan nila araw-araw. Thank you ulit again for sharing, no? I do have a couple more questions here for you. Siguro gusto ko rin malaman kung may nagbago ba sa sa lifestyle mo nung nandito ka na at nag-start ka ng mag-work from home dito sa Pilipinas versus nung nag-a-abroad ka pa. Sa ngayon, coach, since bago pa lang ako sa client ko, medyo wala pang nagbago. Pero yung malaking pinagbago siguro, coach, na compare sa nagtatrabaho ako abroad is parang hindi ako burnout. Tapos makikita ko palagi yung anak ko at saka yung pamilya ko. Makaka-enjoy ako. For example, may mga holidays, kasama ko yung pamilya ko. Pag nandun ka sa abroad, holidays, yung pinipili mo na lang kung magtrabaho ka pa pag holidays or sa bahay ka lang. So, dati, kung sa Cayman ako, pag holidays to, nagtatrabaho na lang ako para extra income na lang. Right. Kasi merong option kasi, coach, kapag holiday, kung gusto mong pumasok eh. Ganun ka dun sa Cayman. So sa akin, holiday, wala naman akong gagawin sa bahay, hindi magtrabaho na lang. hindi gaya dito na pag nandito ka sa Pilipinas, tapos pag kumikita ka ng malaki, so pag holiday, gala talaga, coach. I mean, totoo naman yun, I mean, when you live here in the Philippines, no, holiday is synonymous to to gala. Pag holiday, automatic na sa galaan yung mga tao eh. Kasi syempre, it's a much needed break from the day-to-day rigors, no? Yung pang-araw-araw na grind na ginagawa ng mga tao. Tapos bibigyan ka ng holiday, kahit isang araw, dalawang araw man yan. Very welcome yun sa natin sa tawag dito. Yung lifestyle natin as normal lifestyle ng Pilipino na talagang grind and then hanggang sa ma-achieve yung dreams natin. Now, siguro what's next for you, John, no? Pagkatapos, halimbawa, let's just say, looking into the future, na-master mo na yung skill set and okay na yung standing mo dyan sa dalawang client na yan. What's gonna be next for you? Para sa akin, coach, siguro, pag malaki-laki na yung kinikita ko at saka stable na ako dito sa ganitong field, inisip ko mag-business. Dati iniisip ko yung trading, yung forex. Trading? Anong klaseng trading to? Stocks? Forex? Forex. Commodities? Forex. Okay.
Kaso yung ano ko doon, yung concern ko nung time na yon is wala akong kapital, kapital na Right. pang-trade. So, isa blessings din to yung ano, yung PPCM at saka as PPC kasi yung magkaka-earn ka ng mas malaki, meron kang extra na Tama. ma-risk mo as sa business, sa mga ibang ventures. I think that yun yung next para sa akin. So either Yung business or pick up a new skill na magbibigay sa'yo ng extra additional income. income. No? Yes, coach. Very good. Very good. So good to hear na, no? Good to hear na you have goals in the future, no? Kasi karamihan sa ano natin, karamihan sa, well, hindi ko nila lahat, but most of us kasi kapag naka-encounter ng ganitong level ng income, hindi na alam kung anong gagawin. Like, nalilito na, ay shit, ang laki na kinikita ko. Ano, saan ko nadadalhin yung pera ko? Ay, bibili ko na lang ng ganito, bibili ko na lang ng ganon. Hanggang sa wala sila naiipon. But to hear someone na magsasabi na I plan to open a business or I plan to pick up a new skill para meron akong panibagong source of income. It's just refreshing to hear na meron tayong mga ganito pang type ng mindset that keeps moving forward, no? Progressive. So nakakatuwa marinig. Para sa mga viewers natin, hindi naman porket kumikita ka na ng 6 digits, tapos na yung journey. Oo. Kung tutusin, Naranasan ko, start pa lang yan eh. nagtrabaho ka sa abroad, malaki yung kita mo, wala ka pa ring ipon. Oo nga. Kaya natuto na ako. Natuto na. Oh, maraming salamat for sharing your experience with us. Um, I don't have any further questions for you, and very valuable yung mga naging insight mo para sa ating mga viewers tonight. And ikaw, Coach Dean, baka meron kang gustong itanong kay John na hindi ko or na-miss or may na-miss ako or Kulang yung questions natin eh. Meron akong tanong, pero ano to eh. Teka, lalagay ko lang sarili ko ba di ako nakikita ng ating mga viewers. So if you have one question to ask either me or Coach Marcus, what would it be? Question? Anong question? Hmm, ano ba? Siguro, wala akong questions. Na ano siya, nabigla siya, hindi siya ready dun sa final question ko. Siguro, any ano lang, question? yung Any ano nyo, question? coach, yung goals nyo sa community. Ano yung future goals nyo na to improve yung FPPCM community? Yun lang siguro, coach. I mean, napakagandang tanong, di ba? Sige, umpisa nating sagutin yan. Ano yung future goals? Well, number one, yun talagang goal namin as a community is to be able to produce a lot more talented Filipino PPC masters, di ba? Kasi Oo. there is a large demand in the Amazon space Oo, iba uh, asawa. about PPC managers, naghahanap ng mga PPC managers. So, ang goal namin, sana, kung papalarin, is to be able to fill that gap, no? Or yung void na yun. When and if we are able to do that, na makapag-provide kami ng malaki-laking talent pool to service a lot of the Amazon sellers, obviously, papasahurin yung mga yan, dollars, right? Right. So kapag pinasahod sila, ano nangyayari doon? They're sending dollars to the Philippines. And then when they send dollars to the Philippines, our economy gets a little stronger, 'di ba? Against USD. Kasi we're getting USD reserves, no? So yung peso value, alam mo na yung ibig kong sabihin. But syempre, Additionally, it will save, additionally, will change a lot of lives, Filipino yeah, lives. yun din. Yun yung isa sa mga primary goals of why we're doing this is we found success in this industry. We were able to earn at the comfort of our own home, like halos basta malaki. Ayoko mag-disclose. But it is big.
So, we want to share that with You don't want the cake. a lot more Filipinos, no? Yung opportunity na nakita namin dito. We want to share that. Ayaw namin i-gatekeep. And that is why yung ano natin dito, yung Filipino PPC Masters community natin dito ay nabuo. Because to us, FPPCM is a passion project. And this is something na talagang ano kami, way of giving back namin to sa mga tumulong sa amin before, no? Yung mga nauna sa amin. This is our way of giving back by introducing a new opportunity. Not really new, but more like a different opportunity for aspiring Filipinos na makaalis sa rat race. 'Di ba? Or gustong i-improve yung conditions ng kanilang day-to-day lives, no? So, if you are one of those na interested baguhin ang kanilang buhay, and looking for a different opportunity to do so, look us up, di ba? Tingnan nyo na lang yung ino-offer namin. Maybe it's for you. And then what Now, else? Diba? Nag-update kami. Ang huling update namin was late 2024 ng mga modules And we are open to getting feedback from the students on how we are able to improve pa yung mga videos and all that. Ang dami kasing update as of what? Q4 of 2025. Like yung unbox ni Amazon. Like, as in, parang okay, lahat ng efforts ng pag-update ng videos, wala na yon, burado na siya. Kailangan na ulit mag-update. So, yun yung update yung mga modules to the most recent ones. Additional pa, nagbe-base din kami sa questions na lumalabas sa Discord namin, pati sa masterminds namin. What else? And then, mostly yun, working through the feedback because we take feedback as a gift Mukha lang mabagal. Pero meron yan. Merong updates yan. And of course, as coaches, ito ang hindi kasi mabibigay ng lahat ng course creators is once a coach kasi, syempre ang dami natin sa community, di ba? But the most important for me and Coach Marcus is yung touch point sa kada student. The problem is, hanggat hindi nag-reach out yung student, hanggat hindi nag-show up yung student, we can't do anything about it. oo, So, kasi eternal yun Kumbaga, nasa sa kanila yun if they wanna show up, they wanna step up. I would really love to consider our students as full-fledged adults, na hindi na kailangan pinupulis. Kasi hindi kami ganun type ng coaches we view everyone as adults na kasi hindi ka naman mag-i-invest ng ganun kalaki if meron kang childish type of mindset. So, yung sa amin kasi, our students, part of our expectations is that you show up. So, if you do that, then we will do our part as well and teach you and show you the way. and And guide as well you. as guidance as well. So yun yung aming mga Finally, may finally. So finally dito is, of course, when you are already reaping or harvesting, tama ba? Tama ba yung words na ginagamit ko? Nag-harvest mo. Parehas naman yan, di ba? Mag-iba lang spelling, okay? When you're harvesting, kung ano yung mga tinanim mo, let's say, months before, years before, then of course, it's for you to pay your blessings forward. How? Siyempre, diyan ka na, magbabalik loob ka sa mga masterminds, magre-refer ka na from the community, and that's how we're actually able to improve the community. Tuloy-tuloy. Kasi napagkatiwalaan na nila yung isang FPPCM student So, ang mangyayari dyan, gusto pa nila ng some more kasi nakikita nila yung value na aayos yung mga profits nila, kumikita sila ng pera kahit nagbabayad sila ng tao to do one thing which is out of their scope. I mean, out of scope ng business owner Kasi alam niya, expert na to dito Alam na niya yung ginagawa niya. So, yeah. Right. Ayan. Okay na ako, Coach Marcus. Parang I mean, ako din, okay na ako. I mean, very, very grateful ako for John, no? Na binigyan na tayo ng opportunity or pinaunlakan niya yung ating invite na magpa-interview. So,
para sa ating mga viewers, once again, we're joined by John and we have Coach Dean here as well. And yours truly, Coach Marcos, sa isa na naman pong episode ng Filipino PPC Masters Success Stories. So we do have a couple more lined up. So pagka nagkaroon kami ng agreement sa time, interview din namin sila. But for now, ito muna. I hope nakarelate kayo sa kwento ni John. And kung talagang interested kayo, huwag kayo mag-hesitate, mag-reach out, magtanong, mag-inquire. Because yung first step natin to changing your lives would be to get more knowledge. Knowledge is Power. yun. All right, have a great one, guys. Maraming salamat. Thank you. Coach.